Hi guys, welcome my YouTube channel. Nandito po tayo ngayon guys para i-share ko sa inyo kung paano kakainin yung saging guys o paano ang tamang pagkain ng saging at ano ang mga sakit na kayang gamutin ng saging guys. Okay? Sa hindi pa natin umpisahan guys, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga subscriber, especially na po sa aking mga subscriber talaga na tumatangkilik sa aking YouTube channel. Dahil inuulit ko, hindi po talaga mabuo ang channel na to kung wala po kayo na aking mga subscriber na tumatangkilik at nanood. Sa mga hindi naman nakasubscribe dyan guys, na nanood ngayon, sana i-subscribe nyo rin ang aking YouTube channel. Okay, nandito tayo ngayon guys para i-share ko sa inyo kung anong mga sakit ang kayang gamutin ng saging guys at paano kainin ng tama ang saging. Ito po talaga ang legit na saging guys na dapat kainin natin guys. Ito yung malalaking saging. Ayan guys, nakikita ninyo. Dalawang klase po yung saging guys. Mayroon pong dilaw nito na medyo maliliit siya. At ito naman yung malalaki. Ito talaga yung malalaking saging guys na hindi po masyado talaga ito mabinta sa market guys. Murang saging lang to guys kung ikumpara mo sa mga saging na kulay dilaw. Okay? Itong saging na to guys, mas maganda talaga to guys, mas lalo na kung mayroon tayong uric acid. Napakaganda po ang saging na ito sa uric acid. Ito yung saging guys na epektibo sa uric acid. Huwag yung kulay dilaw na saging, mas maganda ito. Kung paano naman tayo kakain ng tama guys para makabawas sa uric acid, kailangan po ay pakunti-kunti guys. Itong saging na to ay kailangan buong araw mo na to kainin guys. Huwag mo tong kainin na isang kain lang sa isang piraso sa isang kainan lang guys. Hindi po talaga pwede kasi legit po kung kumakain ng ganitong saging guys. Hindi po talaga maganda kung maraming ganito ang kakainin natin. Sasakit po ang tiyan natin kung sobra po tayo sa ganitong saging guys. Ito yung tinatawag nila na bulungwan guys. Iwan ko kung anong pangalan dito guys. Basta ito yung bulungwan na saging doon sa lugar namin guys. Ayan. Matatamis to at magaganda ito sa katawan kung lagi natin kinakain yung mga ganitong saging guys. Ayan. Itong tatlo guys, siguro mga 2 days na to na kainin natin. Kailangan isang piraso lang po sa isang araw. Pag kumakain po tayo, kailangan ganito lang po talaga dapat kalaki guys para di po talaga sakit yung tiyan natin pag dadami po yung kain ng ganitong saging. Yan. Ganyan kalaki lang po dapat guys. Epektibo talaga yan sa uric acid or pabababa ng uric acid. Hindi po angat yung uric acid ninyo kapag ganito po na saging ang kinakain natin araw-araw. Pero wag, inuulit ko, wag nyo nitong kainin ng araw-araw guys dahil hindi po maganda talaga sa katawan natin kung araw-araw tayo kumakain ng saging. Maganda ito sa high blood din guys, epektibo din ito sa high blood kasi mayroon po akong high blood, napaka-epektibo po talaga ito sa ating high blood. Buwababa pong dugo natin kapag saging po ang kinakain o inuulam natin dahil hindi po mapapagod yung sikmura natin pag oras na gigilingin na po yung pagkain natin dahil malambot po ito sa sikmura kaya hindi po angat yung dugo natin. Kung mayroon tayong naramdaman na hindi naman natin alam kung anong sakit, mas maganda kung pupunta tayo agad sa doktor guys kasi doktor lang po talaga ang legit na nakakaalam kung anong sakit na meron tayo at hindi po talaga lala kung magpa-doktor tayo agad guys. Huwag po nating patagalan. Kailangan pupunta pa tayo sa doktor kung may sakit na tayo. Ganito lang po talaga ang bawas guys isang kain na yan. Kung ganyan sa umaga, sa tanghali, yung dito naman guys sa tanghali, ito naman yung sa gabi, kailangan 3 times a day na sa isang saging, 3 times a day na po sa isang araw kakainin tong isang saging na malaki. Mas maganda rin to pag may mga tinik-tinik kayo, example na tinik kayo ng isda sa inyong lalamunan, mas epektibo to. Kain lang kayo ng ganitong saging guys, huwag nyong durugin, ditsulunok, mas maganda kasi nakakadagit po siya ng tinik sa lalamunan. Mas maganda talaga kung may mga sakit tayong naramdaman, inuulit ko, mas maganda kung magpa-check up tayo sa doktor. Basta tandaan ninyo, ito po ang saging na epektibo po talaga guys sa uric acid kasi may uric acid ako guys, epektibo ito. Maganda ito sa high blood, papakalma po sa dugo guys, basta maganda yung
giling ng sikmura mo kasi mayroon itong saging na ganito na saging guys. Basta huwag nyo lang damihan guys pagkain kasi pag damihan, tinatry ko talaga to guys na straight na ilang buwan, araw-araw kumakain ako ng ganito. Napapansin ko guys, pasintabi lang po sa kumakain dyan, napapansin ko guys na yung ihi ko guys is mayroong nagsiba na mga langgam na kulay itim. Ayan yung langgam na siba ng prutas guys, sinisiba nila yung prutas. Ibig sabihin, hindi po maganda ito kapag araw-arawin mo to. Ibig sabihin, tatamis po yung ihi ninyo. Pasintabi lang po sa kumakain dyan guys. Yan po talagang napala ko guys nung inaaraw-araw ko rin itong saging na to. Hindi po talaga maganda araw-araw. Mas maganda kung kakain tayo ng isang ganito sa buong araw, next days na naman ulit. Tapos kakain sa isang linggo guys, pwede 2 bisis lang po tayo kakain ng ganitong saging. Hindi po natin araw-arawin. Lalo na po kung yung mga mayaman, kadalasan po talaga may handang saging sa misa kapag kumakain. Napakaganda po yung saging guys sa sikmura. Sa may mga ulcer, hindi po masyado matake yung ulcer ninyo kapag kumakain po kayo ng saging. Huwag lang po ninyong damihan dahil hindi po maganda sa katawan ang sobrang saging na po sa katawan guys. Yan po ang napala ko nung time na saging ako guys, umaga, tanghali, gabi, nilalanggam po talaga yung ihi ko guys, pasintabi lang po sa kumakain dyan. Yung kulay itim na langgam guys, ang sumisiba sa ihi ko, ibig sabihin parang prutas na rin yung ihi ko guys, nagiging saging na kasi sinisiba na ng langgam, pasintabi lang po sa kumakain dyan. Kaya sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sana makakuha kayo ng kunting kalaman sa aking vlog na ito po talaga ang saging na legit para sa uric acid. Kasi kadalasan sa atin ngayon, may mga uric acid na po talaga guys. Ito po talaga ang pambabawas ng uric acid kung tayo ay kakain ng saging na ganito araw-araw. Basta inulit ko, pag may tinik po guys, natinik kayo sa inyong lalamunan ng isda or anong paklaseng tinik guys, epektibo tong ganitong saging, huwag nyo lang durugin. Ikakat nyo dito sa ngipin ninyo, tapos sabay lunok dito. Makakadagit po talaga ng tinik guys. Ito po yung pagandas tinik. Kasi medyo malaki ito na saging at medyo masikip po siya sa inyong lalamunan. Kaya yung tinik ninyo guys is pwede siyang madagit guys pag ganitong saging. Huwag nyo lang nguyain. Dito pagkat ninyo sa saging na to, dito lunok. Cut, dito lunok guys. Huwag nyo nang durugin para madadagit. Pang uric acid guys, ang gagamutin ninyo, durugin ninyo ng maigi sa inyong bibig bago ninyo lunukin. Epektibo po sa uric acid. Mas talo pa po ang tubig na pampakalma sa uric acid. Kasi tubig guys, legit po ako kung uminom ng tubig pag umatake yung uric acid ko, hindi po masyado natatanggal. Pero pag itong saging guys, epektibo po itong uric acid. Basta ganitong saging yung kulay green. Ito po yung labungwan yung tawag namin dito guys sa probinsya. Hindi to ang latundan. Yung maliit na kulay dilaw, yun ang latundan. Ito naman yung bulungwan guys. Yan, epektibo to, maganda. Basta tandaan po ninyo, huwag po ninyong araw-arawin ang saging. Mas maganda kung sa isang linggo, 2 bisis lang po tayo kumakain ng saging. Nakakagamot po itong saging guys. Tandaan po ninyo, sa mga uric acid dyan, epektibo to. High blood guys, maganda to sa high blood kasi may high blood ako. Napakababa po talaga yung dugo ko pag lagi ko akong kumakain ng saging, hindi naman araw-araw, para makalma yung sikmura natin. Kasi pag hindi maganda yung giling ng sikmura natin, yan po ang dahilan na nakaka-attack po ng taas. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood dyan, especially na po sa aking mga subscriber. Thank you very much.